unti-unting gumuguho ang kapangyarihan sa loob mismo ng Kremlin. Hindi ito nangyayari sa labas ng Russia, kundi sa mismong ugat ng sistema nito. Mula sa nagyayelong mga daungan ng St. Petersburg hanggang sa hangganan ng China, ang mga linya ng ekonomiya at militar na matagal na nagsilbing gulugod ng bansa ay ngayon ay pira-piraso na. Winawasak ng kaguluhan mula sa loob. Hindi na lang tahimik ang mga elit ng Russia. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, lantaran na silang kumikilos laban sa Kremlin. Sa katunayan, hindi dapat ito mangyayari kasi habang umaagos ang pera nila, nananatili lang ang kanilang katapatan. Matagal na umasa si Vladimir Putin sa sistemang ito, ngunit ngayon basag na ang pananggalang na ito. Naputol na kasi ang daloy ng pera at kasabay nito nawala na rin ng blind loyalty. Sa sandaling huminto ang yaman na naig ang instinct para mabuhay. Ang mga oligarch na dati tahimik lang ay ngayon nagkukumahog ng iligtas ang sarili nilang ari-arian. At kung titignan, sila mismo ang nagtatanggal ng proteksyon na matagal nang bumabalot kay Putin. Ang dating solidong armor ng kapangyarihan ay kinakain na ngayon mula sa loob. At sa eksaktong puntong ito, may isang pangalan ang bumasag sa katahimikan ng Moscow. Ayon kay Oleg Deripaska, malinaw niyang sinabi na foolishly squandered everything ang naganap. Isang pahayag na parang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Hindi ito galing sa isang ordinaryong kritiko o outsider. Si Deripaska ay kilala bilang aluminum emperor ng Russia. Isang tao na kumakatawan sa mismong industrial backbone ng bansa. Sa loob ng maraming taon, kabilang siya sa inner circle ni Putin. Isa siya sa mga taong may hawak sa mga pinakasensitibong mekanismo ng sistema. Kaya nang maglabas siya ng isang matapang na analysis sa kanyang Telegram channel na agad ding binura, ito ang unang malinaw na hakbang ng hayagang pagkontra sa Kremlin. Ang mga datos na ibinahagi niya ay nakakabigla. Ipinakita nito na ang ekonomiya ng Russia ay bumalik sa parang primitive experiment. Ayon sa impormasyong iyon, libu-libong kumpanya ang nasa bingit ng bankruptcy. At ang mas masakit para kay Putin, hindi lang ito reklamo ng ilang negosyante. Ang galit at takot ay umaabot na pati sa hanay ng military elite. Sa puntong ito, hindi na lang pera ang pinag-uusapan. Isa na itong laban para sa kaligtasan. May mga ulat na lihim na inihanda ng mga sociologist ng Kremlin na nagsasabing, "We have already lost the war." Ang mga dokumentong ito na lumabas sa likod ng saradong pinto, ang ilan sa pinaka-nakakahiya at delikadong leaks ngayon. Kahit ang mga pinakamasugid na propagandist sa state television ay hirap nang itago ang lalim ng financial abyss at ang lawak ng military losses. Dahil dito kumakalat ang panik sa hanay ng elite, ang sunod-sunod na pag-neutralize ng mga war criminal generals ng Ukraine at ang misteryosong pagkahulog mula sa mga bintana ng ilang high-level bureaucrats ay tuluyang sumira sa dating kasunduan ng katapatan. Ang dating loyalty pact ay napalitan ng takot. Ngayon ang council ng mga elite ng Russia ay gumuho sa ilalim ng internal cleansing na mismong Kremlin ang nagsimula. Isa sa mga unang senyalis nito ang pag-aresto kay Deputy Defense Minister Timur Ivanov, isang taong matagal nang itinuturing na untouchable. Siya ay kinasuhan ng embezzlement na nagkakahalaga ng 1.18 billion rubles. At malinaw, hindi ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula. Ayon sa technical analysis, ang nangyayari ngayon sa Russia ay hindi basta crackdown lang. Isa itong malinaw na doctrine of rotation through repression, isang sistema kung saan nililinis ang kapangyarihan sa pamamagitan ng takot at sunod-sunod na pagtanggal sa mga dating protektado. Pero ang purge na ito ay hindi na lang nagaganap sa loob ng mga korte. Lumalabas na ito sa mga kalsada ng Moscow sa anyo ng mga planadong pagpasabog at tahimik na pagpatay. Isa sa mga pinaka-nakakagulat na pangyayari ay nangyari noong gabi ng December 22, 2025. Sa gabing yon, ang Kia Sorento ni Fenil Sarabarov, pinuno ng Operational Training Unit ng General Staff, ay literal na ginawang impyerno. Sa puntong iyon, tuluyan ng napatunayan na wala ng ligtas na lugar para sa mga elite sa loob ng Kremlin. Ang insidente ay naganap sa Yaleta Region, isang itinuturing na untouchable zone kung saan matatagpuan ang mga tirahan ng FSB at ng pinakamataas na antas ng mga opisyal. Mas nakakabahala pa, ang lugar na ito ay nasa 17 kilometro lamang mula sa mismong Kremlin. At malinaw na hindi ito isang biglaang insidente. Isa itong planado at sistematikong eliminasyon. 48 hours bago ang pagpasabog kay Sarabarov sa parehong kalsada, ang sasakyan ni General Sarov, isang mahalagang utak sa Russian military doctrine, ay pinasabog rin. Kapag sinuri ang technical anatomy ng mga insidenteng ito,
lumilitaw na hindi ito random violence. Isa itong malamig, kalkulado at eksaktong intelligence operation na isinagawa na parang surgical procedure. Ang nangyari sa Moscow ay hindi na pwedeng tawaging simpleng terrorist attack. Isa itong malalim at mapanganib na butas sa mismong security architecture ng Russia. Ganito rin ang ipinakita sa pag-eliminate kay Igor Kirillov, ang pinuno ng Nuclear Protection Units na napatay gamit ang bombang itinago sa isang electric scooter. Ipinapakita nito na ang intelligence penetration ay umabot na sa pinakalihim at pinakabantay na mga bilog ng kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa serye ng magkakaugnay na galaw na malinaw na nagpapakita kung paano nabutas ng Ukraine's Intelligence Service na GUR. Kasama ang mga kaalyadong shadow units nito, ang digital at physical defense lines ng Russia. Ang mga pangalan sa target list ay hindi basta mga pawn sa military hierarchy. Sina Klimnov at Gorbunov ay kabilang sa mga top names sa tinatawag na Executioners Database ng Ukrainian Prosecutor General's Office, isang talaan ng mga itinuturing na responsable sa mga krimen ng digmaan. Sa kasalukuyan, ang database na ito ay may higit sa 150,000 na pangalan ng mga Russian soldiers. Para sa mga nagpapatupad ng operasyong ito, ang bawat pagkamatay ay nagsisilbing mensahe na ang bawat pangalan sa listahang iyon ay unti-unting tatanggalin, isa-isa. Makikita rin ang mataas na antas ng operasyong ito sa uri ng explosives na ginamit. Sa halip na karaniwang improvised explosive devices o IEDs, gumamit ang mga operatiba ng mas advanced na kagamitan na tinatawag na magnetic hole-attached IEDs. Ang mga bombang ito ay nakakabit sa ilalim ng sasakyan gamit ang magnet sa loob lamang ng ilang segundo at lumilikha ng tinatawag na shape charge effect. Napakahalaga ng detalye na ito. Sa halip na ikalat ang lakas ng pagsabog sa paligid, ang enerhiya ay direktang tinutuon sa driver's compartment. Dito nagiging malinaw ang mensahe ng Ukraine. Isang uri ng justice mechanism na eksaktong tumatama sa target sa may sala lamang at sinisikap iwasan ang pinsala sa mga sibilyan. Isa itong chain reaction na hindi na kayang pigilan. Kapag may bumagsak, ang mga natira ay hindi na nagiging mas tapat, mas natatakot sila. At kapag ang takot ang namuno, ang susunod na hakbang ay pagtataksil. Ito ang eksaktong senaryo na ngayon ay yumanig sa pundasyon ng rehimen. Ang dating tahimik na pagsuway sa loob ay unti-unti nang nagiging malinaw na banta. Araw-araw mas lumalakas ang bulong ng pag-aaklas. At ang takot na ito ay hindi na lang umiikot sa Moscow. Umaabot na ito sa mismong mga kaalyado ng Russia. May paparating na bagong klase ng panganib para kay Putin. At nagsimula ito sa labas ng Russia. Noong gabi ng January 20, 2026, isang lihim na pangyayari ang naganap sa Beijing na tuluyang sumira sa matagal ng inaasahang safety net ni Putin. Sa loob ng Jingxi Hotel, ang pinakasensitibong military headquarters ng China, may isang balitang pumutok, isang pagtataksil na bihirang mangyari sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa ulat ng Reuters at Bloomberg, si General Zhang Yosha, ang utak sa likod ng military command ni Xi, ay sangkot sa isang tangkang palace coup. Hindi ito galing sa isang galit na outsider. Ito ay nagmula sa taong itinuturing na pinakatapat ni Xi, ang taong matagal nang kasama sa kapangyarihan. Sa isang iglap, gumuho ang ilusyon ng absolute loyalty. Isang bala ang sapat para ipakita na kahit ang pinakamalapit pwedeng bumaligtad. Para kay Putin, mas malalim ang tama nito. Tulad ng kwento ni Caesar na tinaga ng sariling kaalyado, ang nangyari kay Xi ay nagsilbing babala. Ang mensahe sa Kremlin elite ay malinaw. Walang permanenteng tapat sa isang sistemang nabubulok. Ang sinasabing pag-alis at paglilinis sa hanay ng 3,000 officers sa Beijing ay hindi lang issue ng China. Ito ay may potensyal na maghasik ng takot sa mga general ng Moscow. Dahil kung nangyari ito sa puso ng dragon, maaari ring itong mangyari sa Kremlin. Ang mga chismis tungkol sa purges at kudeta laban kay Xi Jinping ay mas malalim pa kaysa sa politika. Isa itong patunay na ang authoritarian blueprint na matagal na ginaya at pinanghawakan ni Putin ay nagsisimula ng mag-collapse, hindi lang lokal, kundi pandaigdigan. Sa loob ng Russia, ang sitwasyon ay hindi na simpleng krisis. Isa na itong naghihinog na pag-aaklas. Wala nang ligtas na teritoryo ang mga elite, kaya ngayon nakikita natin silang unti-unting kumakalas kay Putin at naghahanap ng bagong direksyon. Hindi na sa Moscow ginagawa ang mga desisyon. Ang mga artificial islands ng Dubai at ang mga luxury residences ng Istanbul ang nagsisilbing bagong command centers ng mga taong kumukontrol sa industriya ng Russia.
Kapag tiningnan ito sa mas teknikal na paraan, malinaw kung sino ang nagsindi ng apoy. Ang mismong Kremlin ang nagtayo ng bitag. Dahil sa sandaling tumigil ang pera, hindi na ideology ang umiiral, kundi survival. Itinaas ng Russian Central Bank ang interest rate sa 21% para pigilan ang pagbagsak ng ruble at sumisirit na inflation. Pero sa loob ng industriya, ang hakbang na ito ay parang pagwasak sa sariling makina. Ito ang puntong tinukoy ni Oleg Deripaska sa mensaheng kalaunan ay binura. Ayon kay Deripaska, walang negosyanteng kayang mangutang sa 25 to 30%, bumili ng raw materials, mag-produce, at pagkatapos ay magbayad ng utang na may tubo pa. Hindi ito economics, isa itong dead end. Kaya ang babala niya ay hindi prediksyon. Isa itong real-time report ng pagbagsak na ngayon ay maririnig sa bawat sulok ng Russia. At ayon sa datos na nalik mula sa American Intelligence, malinaw ang resulta. Ang corporate bankruptcy sa Russia ay tumaas ng 25% sa buong 2025. Mas nagiging malinaw ang tunay na laki ng sakuna kapag sinilip ang mga lihim na mensaheng nakuha ng Ukrainian intelligence. Dito lumabas ang numero na hindi na kayang itago. 1/3 ng maliliit at medium-sized na negosyo sa Russia ang nanganganib magsara sa loob ng 6 months. Hindi lang ito tungkol sa pagbaba ng mga karatula ng tindahan. Kapag nagsara ang mga negosyong ito, tuluyan ding hihinto ang napakalaking supply chain na bumubuhay sa araw-araw na galaw ng bansa. Mula sa paggawa ng boots para sa hukbo hanggang sa pag-produce ng canned goods at maging sa tinapay na kinakain ng ordinaryong mamamayan. Para sa mga industrialist, may isang bagay na mas mahalaga pa kaysa pera: logistics. Dahil kung hindi mo mailabas ang produkto mula sa pabrika papunta sa market o sa front lines, walang saysay ang pabrika. Isa na lang itong tumpok ng bakal at makina. At dito eksaktong bumabara ang pangunahing ugat ng Russia, ang railways nito. Ayon sa datos ng 2025, bumaba ang freight transport sa Russian rail system ng 5.6%. Sa normal na sitwasyon, lalo na sa isang bansang nasa digmaan, inaasahang sisigla ang logistics dahil sa military shipments. Pero ang matinding pagbagsak na ito ay malinaw na senyales na ang civilian economy ay pumasok na sa parang vegetative state. Huminto ang mga tren, tumigil ang galaw, at gumuho ang ilusyon ni Putin ng tuloy-tuloy na produksyon mismo sa ibabaw ng riles. Ang epekto nito ay hindi nagpakita sa anyo ng mga tao sa lansangan. Ang sumabog ay mas tahimik pero mas mapanira. Isang financial revolt ang unti-unting nabuo sa hanay ng elite. Hindi ito sigawan o protesta. Isa itong tahimik na paglikas ng mga billion-dollar accounts, private jets, at higit sa lahat smart capital. Sa bilis ng pag-alis ng pera at utak mula sa Russia, nalampasan pa nito ang gulo noong post-Soviet collapse. Nakakabahala ang datos. Halos 920,000 Russian citizens ang umalis ng bansa simula February 2022. Kasabay nito mahigit 280 billion ang tila naglaho mula sa sanctioned economy. Pero ang mas masakit na tama ay hindi lang sa dami ng umalis, kundi kung sino ang umalis. 58% ng mga lumikas ay mga highly educated at tech-savvy individuals na may mataas na kalidad ng pamumuhay habang nasa Russia pa sila. Ibig sabihin hindi lang pera ang nawala ang kakayahan. Dahil dito mismong Russian Central Bank ang umamin na ang pinakamalaking problema ng ekonomiya ngayon ay labor shortage. Oo, mukhang maganda sa papel ang unemployment rate na 2.8%, pero hindi ito tagumpay. Sa totoo lang, isa itong babala ng paparating na krisis, isang kakulangan sa manggagawa na aabot sa 4.8 milyon na nangangahulugang tuluyang paghinto ng produksyon sa maraming sektor. At kapag sinundan ng pera, dun lalong nagiging malinaw ang pagbagsak. Para sa Russian elite, ang Swiss banks ay dating untouchable na kanlungan. Bago ang 2022, may hawak silang humigit kumulang 200 billion sa Russian assets. Ngayon ang mga Swiss vaults na yon ay 72% ng walang laman. Hindi nawala ang perang iyon. Nagbago lang ng direksyon. Sinubukan ng Kremlin na magtayo ng financial fortress mula sa 90% foreign exchange delivery requirement para sa exporters hanggang sa 35% exit tax sa pagbebenta ng assets. Pero nabigo ang lahat ng ito. Hindi napigilan ng elite. Ang pera, tulad ng tubig, ay laging hahanap ng daan palabas kapag nasarahan. At sa puntong ito malinaw na ang nangyayari sa Russia ay hindi na simpleng economic downturn. Isa na itong systemic breakdown, isang tahimik ngunit tuloy-tuloy na pagguho na nagsisimula sa loob at kumakalat palabas.
Sa halip na mapigilan, lalo pang tinulak ng pressure ang mga elite papunta sa shadow banking system. Doon nila itinago at inilabas ang pera, palihim, tahimik at mabilis. Sa loob lang ng first quarter of 2025, may humigit kumulang $14.7 billion na opisyal na naitalalang bilang errors and emissions. Pero sa totoo lang ay inilabas na ng bansa sa pamamagitan ng digital tunnels at crypto networks. Dito lumalabas ang isang kakaibang kabalintunaan. Dahil sa Western sanctions, napilitan ng Russian elites na umalis. Pero kasabay nito, isinara rin ng sanctions ang mga dating bukas na pinto. Ang resulta, naipit ang mayayaman sa isang golden cage. Nakakulong kasama ang sarili nilang yaman. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng paraan. Mabilis kumilos ang elite intelligence para humanap ng bagong daungan. Ngayon hindi na London o Zurich ang tinatakbuhan. Ang mga bagong ligtas na kanlungan ay Dubai at Istanbul. Sa katunayan, naging sentro na ang Turkey para sa Russian middle at upper classes. Mula 2022 hanggang 2024, may 179,000 residence permits ang ibinigay sa mga Russian. Isang bilang na tuluyang nagbago sa real estate market ng bansa. Pero kung tirahan ng usapan, Dubai ang tunay na pangunahing destinasyon ng malakihang kapital. Simula ng invasion, nagpasok ang Russian elites ng kabuuang $6.3 billion sa Dubai real estate. Sa kabuuan, kumita ang United Arab Emirates ng humigit kumulang $124.4 billion mula sa paglipat ng Russian wealth. Ginawa itong pinakamalaking panalo sa global wealth transfer. Habang umaagos palabas ang pera, may isa pang mas mabigat na epekto na nagaganap. Hindi sa bank accounts, kundi sa mismong energy heart ng Russia. Ang sitwasyon ng oil giant na Lukoil ang pinakakongkretong ebidensya kung gaano kalalim ang krisis. Ang Lukoil ay hindi lang basta kumpanya. Isa ito sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng foreign exchange at budget balance ng bansa. Pero ngayon dahil sa pagbagsak ng Ural oil prices at sa pagtaas ng logistics cost dulot ng sanctions, ang mga oil giants ay nagsisimula ng mag-generate ng losses, hindi tubo. Ang pagbagsak ng Ural oil sa pagitan ng $35 to $40 per barrel ay malinaw na patunay na ang energy weapon doctrine ng Kremlin ay natalo ng mismong galaw ng merkado. Nang humingi na ng budget assistance ang Lukoil, ito na ang opisyal na kumpirmasyon na ang dating pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng Russia ay naging pabigat na ngayon. Mas madilim pa ang susunod na kabanata, ang natural gas. Dito kinuha na ng European Union ang scalpel at tuluyang pinuputol ang pinakakumikitang ugat ng Russia. Ayon sa plano, ang imports ng Russian LNG ay tuluyang ihihinto pagsapit ng katapusan ng 2026. Para naman sa pipeline gas, itinakda ang huling deadline sa fall of 2027. Ang dambuhalang gripo na may hawak na 45% ng European market noong 2021 at nagdala ng humigit kumulang $99 billion ay ngayon halos patak-patak na lang. Ipinapakita ng datos ng 2025 ang halos kumpletong pagbagsak. Bumagsak ang gas deliveries mula 155 billion cubic meters patungong 37 billion cubic meters matapos isara ang Ukraine transit route. Ang pipeline exports ay bumaba ng 44% hanggang 18 billion cubic meters, ang pinakamababang antas mula pa noong early 1970s. Ang strategic loss na ito ay direktang tumatama sa mga pinakatapat na oligarch ni Putin. Ang mga pangalan tulad ni Alexei Miller, pinuno ng Gazprom, ay humaharap ngayon sa isang napakalaking budget deficit na aabot sa $6.9 billion sa 2025. At sa puntong ito, malinaw na ang tanong ay hindi na kung may krisis, kundi kung gaano pa katagal bago tuluyang bumigay ang sistema. At hindi lang si Miller ang tinatamaan, pati ang mga miyembro ng tinatawag na Golden Ring ay ramdam na ramdam ang bigat ng krisis. Ang mga Novatek owners na sina Gennady Timchenko at Leonid Mikhelson ay nakikita mismo kung paano unti-unting sinasakal ng sanctions ang kanilang Yamal LNG projects. At kung iisipin na pwedeng saluhin ng China ang mawawalang kita, mali iyon. Hindi ito consolation prize. Ang Beijing ay bumibili ng gas sa maliit na volume at sa presyong malayong mas mababa kaysa sa dating binabayad ng Europe. Ibig sabihin hindi partnership ang nangyayari. Isa itong malinaw na pagsasamantala sa kahinaan ng Russia. Ang resulta ay brutal. Noong 2025, bumagsak ng 24% ang oil at gas revenues ng Russia.
ang pinakamababang antas sa loob ng 5 years. Pero mas nakakagulat ang sumunod. Ang mga numero ng January 2026 ay nagpakita ng totoong bangungot. 46% ang ibinagsak ng kita. Ang 30% na pagbawas sa personal na yaman ni Timchenko ay malinaw na ebidensya kung gaano nakadelikado ang kasunduang loyalty kapalit ng proteksyon. Hindi na ito proteksyon, isa na itong panganib. Habang nangyayari ito sa itaas, ang epekto sa ibaba, sa ordinaryong mamamayan at workforce ay papunta sa isang senaryo ng ganap na kaguluhan. Sa bawat paglabas ng kapital, hindi lang pera ang umaalis. Kasama rito ang pinakaedukado at pinakamatalinong utak ng bansa. Ang mga engineers, software developers at financial experts ay umalis na upang iwasan ang pagiging guinea pigs sa economic experiment na tinutukoy ni Deripaska. Dahil dito isang napakalaking kakulangan sa manggagawa ang sumiklab, 4.8 milyon na tao ang kulang sa buong Russia. Wala nang sapat na manggagawa para paandarin ang mga makina sa mga pabrika. At ang mas delikado, nagsimula na itong pumigil pati sa production ng high-precision weapons sa defense industry. Kahit may pera ka, kung wala kang utak na magpapatakbo nito at wala ring seguridad para protektahan ang mga taong iyon, humihinto ang sistema. Ito ang tinatawag na halted phase. Ang tuloy-tuloy na pagdurugo ng ekonomiya ay tuluyang sumisira sa matagal ng ilusyon ng stability sa loob ng Russia. Ang ordinaryong tao ang direktang nagbabayad ng presyo sa tumataas na halaga ng bilihin sa supermarket at sa mabibigat na desisyon ng central bank sa interest rates. At hindi lang ito problema sa loob ng bansa. Pati ang tiwala ng mga kaalyado ay nagsisimula ng mabasag. Ang mga bansang tulad ng Kazakhstan at Belarus na tahimik na nagmamasid sa pagkapit ng Russia sa financial strangulation ay nagsisimula ng lumayo sa Moscow upang iligtas ang sarili nilang ekonomiya. Ang katotohanang napilitan pang humingi ang Russia ng gasolina sa Belarus dahil sa sariling fuel crisis ay tahimik ngunit malinaw na nagbago ng balanse ng kapangyarihan laban kay Putin. Sa puntong ito, ang Kremlin ay hindi na lang nakikipagdigma sa labas. Nakikipaglaban na rin ito para mabuhay habang unti-unting natutunaw ang awtoridad nito araw-araw. Ang pinakamapaminsalang epekto ng lahat ng ito ay makikita sa psychological warfare. Ang pagtalon palabas ng barko ng mga oligarch ay nagpapalakas ng pakiramdam ng simula ng katapusan sa hanay ng mga opisyal at bureaucrats ng Russian Army. Kung ang mga may billions of dollars ay tumatakas, mas malakas na ngayon ang tanong. Bakit kailangang mamatay ang mga sundalo sa front lines? Ang ganitong uri ng pagkabalisa ay nagpapakain sa isang magulong kapaligiran at inilalapit ang posibilidad ng mutiny laban sa rehimen ng higit kailanman. Kapag umatras tayo at tiningnan ang mas malaking larawan, malinaw na ang nangyayari ay hindi simpleng economic downturn. Ang Russia ay hinihila papasok sa isang estado ng strategic paralysis. Ang fairy tale ng sovereign democracy at economic independence na inalagaan ni Putin sa loob ng 20 years ay pinunit mismo ng mga oligarch na siya ang lumikha. Isa itong strategic checkmate. Lahat ng posibleng galaw ay may nakaabang ng mina. At ang pinakaunang bahagi ng sistemang tuluyang bumabagsak ay ang property structure ng Russia. Ang pag-alis o pananakot sa mga old generation oligarchs tulad ni Deripaska ay nagbukas ng pinto sa pag-angat ng tinatawag na Siloviki class. Isang grupo na ang yaman ay hindi galing sa merkado, kundi purong utang na loob kay Putin at sa digmaan. At yan ang mas delikadong yugto. Dahil kapag ang yaman ay nakatali lamang sa kapritsyo ng kapangyarihan, ang pagbagsak ng kapangyarihang iyon ay sabay na babagsak ang lahat. Ang bagong uri ng elite na ito ay may isang malinaw na limitasyon. Marunong silang gumastos ng kung ano ang nariyan na, pero hindi marunong lumikha ng bago. Dahil dito ang ekonomiya ng Russia ay tuluyang nagbago ng anyo. Mula sa isang bansang gumagawa at nagpo-produce, naging isang dambuhalang military Keynesianism machine na lang ito. Isang halimaw na may nuclear weapons pero walang lakas na buhayin ng ordinaryong tao. Bawat ruble na inililimbag ng estado ay diretso sa tank trucks at bala. Wala nang natitira para sa karaniwang pamilya na magluto ng pagkain sa kanilang mga kaldero. Ang modelong ito ay hindi bago. Isa lamang itong 21st century version ng parehong economic suicide cycle na bumagsak sa Soviet Union. Ang ikalawang malaking bitak ay lumilitaw na ngayon sa geopolitical level. Habang nawawala sa Russia ang kapital at lakas industriya, nawawala rin ang hatak nito sa mga kaalyado. Nakikita ng mga bansa sa Central Asia at Caucasus na nagiging financial black hole ang Moscow.
kaya tahimik nilang pinapalakas ang ugnayan nila sa China at sa West. Ang pangarap ni Putin na Greater Eurasia ay nadurog sa pagitan ng mga riles na hindi na gumagalaw at ng mga oil company na nakapila para humingi ng budget assistance. Ang $280 billion na capital flight ay hindi lang pagkawala ng pera. Ibig sabihin nito ibinibigay ng Russia ang kasalukuyan at ang susunod na 50 years ng hinaharap nito sa ibang bansa, lalo na sa mga strategic rivals nito. Pero ang ikatlo at pinakakritikal na epekto ay ang pagbagsak ng military doctrine ng Russia. Ang isang hukbo ay kasing lakas lang ng industriyang sumusuporta rito. Ang civilian industry na sinabi ni Deripaska na babagsak ang libo-libong kumpanya ay siya ring hindi nakikitang backbone ng military logistics. Mula microchips hanggang truck tires, mula food packaging hanggang tela ng uniforme. Lahat ng ito ay galing sa civilian network. Kapag gumuho ang network na ito, ang sinasabing technological superiority ng hukbo ay nagiging paper tiger. Ngayon, kahit pa makahanap ang Russia ng pera para bumili ng precision components para sa pinaka-advanced nitong missiles, wala na itong logistics para maihatid ang mga piyesang iyon sa pabrika at wala ring kapital para panatilihing bukas ang pabrika mismo. Sa madaling salita, maaaring masakop ni Putin ang isa pang lungsod sa Ukraine, pero sa sarili niyang mga kamay, winasak niya ang economic machine na sana ang magbabayad para sa pananakop na yon. Ang tahimik ngunit malalim na pag-aaklas sa hanay ng Russian elite ay nagbukas ng mga bitak sa pader ng Kremlin na hindi na kayang ayusin. Ito ay hindi na simpleng military operation. Isa na itong malawakang liquidation ng isang bansa na iniwan ng sarili nitong kapital at ng sarili nitong mga anak. Malapit na ang dulo ng daan para sa Russia. Ang tahimik na sigaw ng mga oligarch ay ang tunog ng pundasyon ng rehimen na bumibigay. Tumatakas ang pera, umaalis ang mga utak at nauubos ang pag-asa. Maaring patahimikin ni Putin ang kanyang mga elite pero hindi niya kayang patahimikin ang mga batas ng economics. Habang bumabagsak ang Ural Oil, kasabay nitong natutunaw ang mga pangarap ng Kremlin. Ito ang kwento ng isang imperyong nalunod sa sarili nitong pera. Isinugal ng Russia ang hinaharap nito at natalo.